Umaga mga kabayaning Pilipino. Ah, Nagkomento lang tayo na doon sa ng Supreme Court na inisyu para pasagutin yung mga congressman. So nag-ano na po ng request to answer the petitions which is filed by the Office of the Vice President doon sa Supreme Court. So pinapasagot na sila about doon sa impeachment complaint na pinail ng Kongreso doon sa Senado, kung paano na-transmit ang ika-apat na impeachment complaint, which is mayroong namang nauna. So kung ang mayroon po siyang apat na following reasons na tinatanong doon ang Korte Suprema kung lahat po ba yun ay nasunod, no? So yun yung pinag-anuhan ngayon, kung bakit pinapasagot ang mga congressman about doon sa impeachment complaint na na-transmit, no, sa Senado. So ngayon yung bibigyan natin ng reactions kung bakit ganun kabilis, ganun kadali, hindi man lang dumaan sa masusing investigasyon or procedures, no, ang impeachment complaint kay BP Sara. So unang-una, so, tama naman doon, no, yung mga pahayag ni Senator Marcolita Rodante na about doon sa i-question niya, ipapatawag niya daw yung mga congressman, and then tatanungin niya, questionin kung sila ba ay aware, no, doon sa pinirmahan nila na impeachment, or baka pumirma lang sila na hindi naman nila alam kung at hindi nila nabasa ang laman at buod, no, ng kabuuang impeachment complaint. So yun po yung magiging isa, no, sa magiging isa sa battle cry kung saan magkakaroon ng masusing investigasyon o ang mga congressman na pumirma, since meron na pong mga impormasyon kagaya nung binitawan ni Congressman Toby Chanco ng Nabutas, which is inilahad niya doon ang kalakaran, no, kung paano naging yung impeachment. So ganun na lang kadali, kabilis, no. So may mga talaga na congressman na pirma lang sila ng pirma at hindi nila iniisip, hindi man lang nila nabasa kung ano yung laman ng impeachment. So yun ngayon yung kino-question ng Korte Suprema, kasi nga nag-file ng petition si BP Sara to questions, no, about the fourth impeachment complaint na na-transmit sa Senado, na which is may tatlong nauna, bakit yung pang-apat ang tsaka isa pa, question din doon ng Korte Suprema kung mayroon bang kapangyarihan ang General Secretary, no, na i-delay ang mga of impeachment na naiyahin sa kanyang opisina, and then bakit hindi ito na kaagad sa House of Speaker of the House. So meron po kasing sinasabi doon na immediately. So kung ang forthwith sa Senado ay ito immediate, no? Sa kanila iba yung immediately nila. So which is magdidelay pa ng mga ilang buwan. So tapos ngayon ang Senado minamadali na forthwith na kailangan umpisahan na agad, samantalang yung mga congressman naman iba yung
pagkakaintindi nila sa immediately. Kaya yun yung nagkakaroon tayo ng conflict. So nagkaroon po ng conflict of interest sa bawat isa. Bakit ganun, no? Bakit ganun ang nangyari? So ayop, no, na magkaroon po ng ma-resolve po lahat ng issue kung bakit ganun na lang, binalik na lang ng mga senador, niriman nila sa Kongreso just to answer, no, doon sa mga congressman na pumirma if they are aware po ba sila, and then kung gusto po ba nilang ipagpatuloy, no, sa 20th Congress yung impeachment complaint. So yun po yung nagiging proseso kung bakit until now na stagnant pa rin yung impeachment complaint sa Senado, no? So yun lang po, at mag-iingat po tayo mga kabayaning Pilipino, lalo na po yung mga OFW natin sa iba't ibang sulok ng mundo. Ingatan po natin yung mga sarili natin, and then dito din, no, sa bansang Pilipinas sa atin, mag-ingat din po tayo dahil sa pabago-bago yung klima, kakaroon po tayo ng mga sakit. Kaya ingat-ingat at kunting na din po, no, para po mapangalagaan natin ang gusto ng ating mga sarili. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Babus.